This is somewhat confusing ano, kasi sinasabi nung mga nandun sa Europa, like itong si Attorney Harry Roque, wala daw nangyaring arrest. Kaya nito, Presidente pa ang nagpapakalat ng fake fake news. news. Mantakin niyo po, si Junior pa, aka Vangag, ang nagkalat ng balita na naaresto raw si Zaldico sa Hmm. Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Eh di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Kitang-kita yung image nung nagbibideo. Prague at tinanong ko kung nandun ba Pag-stand ka na lang ang kasi. Elizalde ko. Tripod. Sumagot sila, wala. Kaya Wala daw according kay Attorney Harry Roque. Yan. Pero ang sabi ni Marcos Jr., eto. Bigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. At isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Nananatili siya sa kustodiya ng Czech Republic. Pero bakit ang Czech Republic mismo ang nagsabi? Ayan po sabi ng Czech Republic. The Czech Ministry of Justice on Sunday said, Sunday to kahapon, it has not received official information on the arrest of fugitive former Akubicol Party Zaldico. Ayan. The ministry has not yet received any information about the person in question and is in contact with the police who are investigating the circumstances. Pero ang sabi ni Marcos Jr., Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan. Department of Justice at Department of Justice. Department of Foreign Affairs. Ayan pati mismo ang Department of Foreign Affairs. Sabi nila, the Department of Foreign Affairs said it has yet to obtain information regarding the reported arrest of former sino ang nag-report? Si Junior. Akala ko ba nakipag-ugnayan si Marcos Jr. sa DFA. So sino nagbalita kay Marcos Jr.? Sabi ng DFA regarding Zaldico, we have no information for now. What? Kailan ba to? Anong date? April 17 pa ito. Itong video ni Marcos Jr., today lang ito. So sinong totoo sa kanila? We will provide an update as soon as the information becomes available. Thank you. The DFA. Nung Sunday pa niya to sinabi. Yung balita na ito nung 17. 17. Thursday. Diba? So, sino ba yung totoo? Kasi sabi niya, nakipag-ugnayan daw siya sa DOJ. Yung DOJ, Department of Justice, katumbas ng, Czech Ministry of Justice. Ultimo na DOJ ng Czech Republic, wala daw silang information. Ano ngayon ang totoo? Ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na Otoridad ng Czech Republic? ayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Sino yung coordination team? DFA ba yan? Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa akala ko ba ni Remulla? Sabi ni Remulla, 1 to 3 weeks. ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Yan, mismong police, is in contact with the police who are investigating the circumstances. Ang sabi ni Garbin, anong sabi ni Garbin? Sila nga, wala. Wala Kalihim silang ng ka-idea. Para lang Tanungin natin si Garbin. Ito, just police ng Prague. Wala ding balita sa police. Walang balita sa police. Authorities and wala siyang nakuhang sagot at Walang nakuha sa police. wala ding impormasyon na maibigay ang pulis. Walang, ito sabi dito sabi ng Ministry of Justice, wala silang information. Ngayon, nakipag-ugnayan sila sa police. Sila daw ang nag-i-investigate. Ngayon, tinanong ng tao ni Garbin,
ang pulis, wala daw silang information. Paano nangyari yung balita ni Marcos? It's okay. So, kung everything is okay, ah, ano yung pinaghahandaan ng kapulisyahan daw? Kasi back in the Philippines, naghahanda daw yung Kaugnay naman po pulis. ng nasa Ayan o, detention cell na paglagyan kay Saldico. Ayan. sabing usapin, noong weekend pa po ay nagbigay na po ng kautusan ang ating pong SILD kay GPNT na paghandaan ang pagdating ng nasabing dating congressman pagdating sa Pilipinas. Handang-handa na po ang Philippine National Police pagdating dito po sa atin. Oh, wala kaming aabangan kasi sabi everything is DFA sabi walang information. Czech Republic sabi walang information. Sabi ni Marcos, meron na raw nandun daw nakadetini at nakipag-ugnayan ang DFA sa Czech Republic. Ang totoo. And DJ Chacha is the assertion that Saldico is a holder of a Portuguese passport. Kasi Oh, ito rin daw pala. Ngayon ko lang din nalaman. Kasi kung maalala ko, yung nagsabi na Portuguese passport holder, itong si ay yung chismosong si John Vic Rimulya. Ito palang totoo. Oh. Tama. Hindi. Dapat kasuhan dito si Rimulya. Kasi what an irresponsible public servant or official na magbibigay na lang ng ganun na hindi naman pala verified. Mismo sa Garbin. Hindi nga nila alam kung totoo ito hindi. Saan nila nahagilap ito? na And ang it's very alarming kasi ang salita ng isang DILG secretary ay pinapaniwala ng lahat. Ako nga, wala ko na may Portuguese passport si Saldico. Pero mismo si Garbin, nakasama niya sa party list, nagtataka tayo bago tayo bibiyahe, make sure natin na dala-dala natin yung passport natin or any documents na magpapatunay, ito legit ang ating travel. Di ba pwede parang yun, lumipad, pumuntang Czech Republic tapos hindi niya dala-dala yung mga documents. Saka kung ulitin ko saka kung sakali man hindi niya man dala, hindi naman basta-basta yan ikukulong o pwede namang i-deny siya ng entry. O pangalawa, pwedeng tanungin, patingin nga sa mo, i-verify natin sa Portugal, i-verify natin sa Philippines, ganun. Pero the mere fact na even the DFA has no information about this one, Czech Republic has no information about this one. Sige, ang rason kasi nila is, hindi, bumiyahe siya kasi papuntang Czech Republic na thinking, ang daldala niya ay ganitong document o yung Portuguese passport or Portuguese card. Thinking na pwede niyang ipalusot yun pero hindi niya dahil na-cancel yung kanyang passport, yun yung grounds ng Czech Republic para hulihin siya. Pero ang tanong kung yun yung grounds dahil na-cancel yung passport niya, bakit yung DFA nga wala silang idea, wala silang information? Kasi unang-unang tatanungin ng Czech Republic, saan yung birth of saan yung origin country mo? Di sabi niya Philippines. So bakit yung passport mo na-cancel? Ito. So anong pinaka-first na gagawin nila? I-report nila sa Foreign Affairs, sa Department of Foreign Affairs. So the mere fact na sabi ng Foreign Affairs na wala silang information dito, dapat sila nagbibigay ng information na tumawag sa amin ang Czech Republic at ipinaalam na ganito. Since cancel ang kanyang passport, talagang nakadetain siya doon. In fact, nasabi nila wala silang information, so nakapagtataka. In Manila, Dito nga, Bureau of Investigation Yan, monitored dito nga kay Teves, This is the drone may evidence. footage of the Timor-Leste government police entering Huwag na Top tayong lumayo, dito pa lang. Golf driving range and bar in the city of Dili. Former Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves, who was wearing a white shirt, was practicing his golf swing when he was approached by the authorities. He raised his arms and was escorted to a police vehicle. PCIC ang nag-post niyan. Drone pa nila yan. Dito sa may kay Alice Guo, nakita nyo naman. May Asked permission if she can change her clothes, but the police denied her request. Let me change my clothes. Let me change my clothes. You can change your clothes later in the office. Indonesian Interpol, Indonesian Authority ang gumawa niyan.
post at conduct ng arrest na yan. Videos tayong nakita. Bakit dito kay Zaldico, anong petsa na ngayon? Kami din, nantay din namin yun. Maganda yun. Kaya lang, ang problema dito, yung seguridad ng kanyang buhay. Sinasabi pa ng mga kabila na delikado daw si Zaldico kay Sara Duterte. Kasi baka daw ipatumba. Ha? Bakit ipapatumba ni Sara Duterte? Ang ini-expose ni Zaldico ay si Marcos Jr. Bakit ipapatumba ni Sara Duterte? Diba parang tanga lang yung pag-iisip nilang ganon? Ang magpapatumba dyan, walang iba kundi Dala-dala niya yung katotohanan sa pagbabalik niya dito sa Pilipinas. baka nga yung sabi ni Sas, baka ma-airport din ba yan? Kasi yung ginawa nila kay, ginawa ng tatay kay Ninoy. Baka gagawin ng anak naman dito. Okay. Karoon tayo ng Zaldico International Airport. Tingin ko, ito ay, nakita niyo yung coincidence after doon kay Madriaga. Nahuli natin yung kanyang mga kasinungalingan. Kumbaga, nasunog ba? Pinagsasabi niyo, hindi na nag-a-apply or hindi na nagmamatter yung mga sinasabi niya kasi hindi tugma yung sa Nomo Bar, yung kay Ombudsman, Seke, yung pagiging PSG niya daw kay VP Sara. So hindi tugma. Sa tingin ko bigla nilang sinurface ito itong issue na to para hindi na mention mismong yung Czech Republic ang nagsasabi na wala siyang information. Yung sabi ni Marcos Jr. na nakipag-ugnayan sila sa DFA, sabi rin ng DFA wala rin silang information. So hindi nagtutugma yung kanyang sinasabi. Ang katotohanan, ang totoo na pangyayari sa bansa natin, naghihirap na po tayo. Yun yung katotohanan na gustong itago ni Marcos Jr. dahilan sa kanilang korupsyon. Halimbawa na lamang ito nung panahon ni PRRD, yung COVID, hindi ka na kailangang pumila pa. Ano lang kumbaga sa GCash mo lang, Paymaya mo lang, matatanggap ayuda. Sa panahon ngayon, merong mamamatay. Good morning Dahil lang dito sa pagpila sa po. ayuda. Good morning po, Sir Ted. Diba, Opo, kasama ko diba ang saklap lang? Please. Yes po, sir. Good morning po. Good morning Ma'am. po. Sir, medyo may konting feedback lang po tayo. Ayan, malinaw nyo na po ako napapakinggan, sir. Yes, ma'am. Opo. Oo. Sir, kanina binasa po namin yung inyo pong pahayag dito nga po sa nangyaring insidente last Saturday dyan po sa payout center sa Quezon City. Hindi po kasi pumayag sa amin sa panayam ang DSWD. Hingi lang kami ng information kung meron po kayo. Ito po bang namatay na rider? Ano po ba ito? Rider or driver po ng TNVS? Ano po to? Rider po to ng MC Taxi po. Motorcycle taxi rider. Anong kumpanya po siya? Ma'am, sa Joyride po to, ma'am. Kasi yung pong mga late po na ayuda na yan sa kanila lately po sila po yung may mga multi-app po So na-late po sila ng bigay ng mga platform. Ayan bukod sa may nasawi ng nakita ninyo, bigo pa rin yung ibang mabigo. Bigo pa rin makakuha ng fuel subsidy ang ilang motorcycle taxi at delivery riders sa kabila ng paulit-ulit na pagpila. May mga insidente rin umano ng bentahan ng ticketing number. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Ryan Reluban ng Abante. Mahabang pila, gutom at matinding init na panahon ang tsinaga ng mga MC taxi at delivery service drivers para makakuha ng 5,000 na DSWD cash relief assistance. Kabilang sila sa mga pinadapa ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayong linggo, 4 na payout site ang itinalaga ng DSWD sa Metro Manila. Ito ang Caloocan Sports Complex, Makati City Coliseum, Mercado del Lago sa Taguig City at Quezon City Memorial Circle. Sa Makati City Coliseum, marami pa rin ang bigong makakuha ng ayuda, kung saan naabutan sila ng cut-off at hindi na nakakuha ng number. Isa na si Joselito Mabulay, residente ng Taguig City. 7 taon na siyang Palpak talaga, no? hinaing niya, litong-lito at pagod na raw siya sa magulong sistema sa ng cash assistant. Anya, pang-4 na beses na niya itong punta, pero bigo pa rin siyang makakuha ng 4 na beses? Kami ang hirap, halos wala na kami makain kasi sa mahal ng gasolina.
Tapos ganito pa. Nakailang fill up na kami sa wala pa rin eh. Hindi pa rin kami nabigyan. Ito pala yung solusyon ni Marcos Jr. sa krisis. Hindi rin lumalabas yung pangalan. Kabilang din si Elkin de Vera. Pangalawang balik na raw niya ito. Nag-commute na lamang siya galing Cavite dahil nagnanakawan na raw ng motor sa labas ng Makati City Coliseum. Nakakuha naman siya ng number pero pang 4,839. Kaya naman panawagan niya kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sir Rex Gatchalian, nandito po kami ngayon. Naghihirap po kami. Sana matulungan niyo po kami sa aming crisis. Yan natin ang sagot ni Marcos Jr. dito sa tanong. Sana po mapagbigyan pa yung mga umabol at nagmakasakali. Sa ating panayam naman sa naka-assign na head mula sa DSWD sa Makati City Coliseum, ang target nila ngayong araw ay 5,000. Pero posibleng lumagpas ito dahil nadiskubre nila na may nagbebenta pa umano ng ticket number sa halagang 500 hanggang 700. Nagkakita, 500, 700, makukuha mo 5,000. So, kakagat yun. Kasi, bigyan kita 500, 700. Ayoko nang pumila. May 700 secured na ako. O yung namang tao gustong hoping na pumila, nagbayad. Pero, ganito 4 na beses, hindi nabigyan. Yan ang solusyon ni Marcos Jr. sa hirap ng buhay natin. At makikita ninyo kaya hindi na tayo magtaka kasi yung simpleng sagot niya sa tanong ng isang estudyante ay ganito. Tingnan natin ang sagot ni Marcos Jr. dito sa tanong ng estudyante. Tanong ng estudyante, ano daw ang magagawa ng Marcos administration sa krisis na ito? Ang sagot ba naman niya, wala. Now that ipinagpatuloy po ng inyong administrasyon ang PUVMP, sa tingin niyo po ba mas nakabubuti po ito sa mga pasahero sa mga operators and bilang estudyante po, last question. Kayo, you already have 40% discount. Yes. Tapos may 20% na nilantan dahil nga dito. So, bali, 60% ng estudyante, ang PWD at saka senior. Bilang estudyante po, gusto po namin malaman kung ano po ang hakbang ng administrasyon sa nagaganap na krisis sa oil and especially sa mga naapektuhan ng gera po sa Middle East. Naku, mahirap yan. Wala daw. Ang mahirap dito sa sitwasyon natin ngayon, pabago-bago, araw-araw. Alam po namin yan. Ano nga ang gagawin mo? Nagbabago ang sitwasyon sa Middle East. Kung may gera, walang gera. Iba pa rin talaga si PRD. Wala pang gera, alam na niya eh. Hindi mo alam kung may gera, walang gera, may gera, walang gera, may gera. 1 or 2 days, discuss the problems, the ramifications. Kinakabahan ako. Iran seems to be bent on a retaliation, which I think will come. Expected mo na yan, alam mo na yan dapat. Marcos Jr. hindi niya alam. Rather yung Straits of Hormuz, kung hindi, kung ano yung presyo ng langis, babago-bago. Kaya lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman yun na nga, para mabawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan, yun lang, marami tayo. Tapos sasabihin ni Isko, I think he's doing a good job. Tanga. Yung ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Ano? Sa gitna ng krisis, nag-iisip pa kayo? Si PRD, anong sinabi? Mag-order ka pa on the day. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Lesson 1 for you. Do not plan and give orders on the day of the battle. Yon. Simpleng-simple ang kanyang sinabi. Si Marcos, hindi niya alam ang gagawin niya. Bukod sa hindi niya alam yung gagawin niya, sasabihin niya, hindi niya alam kung kailan may gera, walang gera, may gera, walang gera. Walang hiya. Tapos pati pulis mo ang yayabang na. Pinatatawag ng NAPOLCOM ang viral na pulis na nakagitgita ng bus sa Quezon City. Laking abala niyan sa mga pasahero, lalo't binalagbag ang police mobile sa EDSA busway.
Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Police, hindi man lang busina. Hinarang ng PNP vehicle na yan ng isang pampasaherong bus sa Quezon City. Nagkasagyan. Imagine nyo yung trauma, lalo na pag may bata dyan, tapos gaganyanin kayo ng pulis. Kasi ang dalawang sasakyan sa loob ng EDSA busway, makikita ang pulis na lumapit sa harap ng driver. Maraming witness, sir. Ang mga pasahero nanindigan na pulis ang may mali. Nagrereklamo na rin ng ilan dahil ilang minuto nang naaabala ang kanilang biyahe. Sir, nagmamadali po kami. Abala kayo. Ilang saglit pa, makikitang may tinawagan na sa kanyang phone ang pulis habang ang mga pasahero patuloy sa pagrereklamo dahil sa tumatagal na abala. Ang yabang. Ito yung legacy yan ng Marcos. Kumuha siya ng traffic tapos pakita ito sa CCTV para tingnan natin sino may mali. Ibas lane to. Ang video na yan nag-viral at umabot na sa hepe ng PNP. Naglabas naman agad ito ng pahayag. Paliwanag nito, ang PNP marked vehicle raw ay idineploy para sa libreng sakay program at nagkaroon ng minor collision ang bus at ang PNP vehicle sa EDSA northbound. Wala naman daw nasaktan sa insidente. Magsasagawa na rin ng administrative review para malaman ang nararapat na aksyon. Pinagre-report naman ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Caliniza. Yabang pagamgam pa. Tapos pagkatapos, anong gagawin mo? Hihingi ka ng Benedict, ano yung sinabing dahilan ng pulis kung bakit siya pumasok doon sa EDSA? Video na si Marian Ramos sa press conference. Wala nang kayabangan mo Wait na ng mukha mo ngayon Kanina humingi ng paumanhin sa nangyari si Police Chief Master Sergeant Bredico sa publiko. Umahingi po ako sir ng taus-pusong pasensya po sa nagawa. Hindi pwede yun. Nabala mo yung oras nila Kung ay kaukulang trauma pa yan. kamalian sa lalong-lalo na Si Santi na dapat yan. Si po sa driver ng bus. Inaamin ko na mali. Hindi pwede yan. Dapat si Santi yan. Kung si R.D. Tevez nga, tinanggal nila ang congressman sino pa? Ayan, si Zaldico. Kiko Barsaga nga. Sinuspende nila ng 60 days. Ikaw dapat tanggal ka na. Speaking of Arnie Tevez, tignan ninyo yung mga paratang-paratang nila, akala mo pugante, terorista, pero tignan ninyo bakit pinagbigyan siya ng korte na magpiyansa? Natigan ng korte ang bail petition ni dating Congressman Arnie Tevez kaugnay ng Lebron murder case noong 2019. Pero mananatili pa rin siya sa kulungan dahil sa iba pang kaso ng pagpatay na nakasampa laban sa kanya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian. Pinayagan ng Manila Regional Trial Court Branch 30 ang petition for bail ni dating Negros Oriental Representative Arnold Tevez Jr. at na mga co-accused itong sina Richard Cuadra at Rolando Pinili. Kaugnay ito sa pamamaril at pagpatay sa umano'y 10 counts of murder, 10 counts of frustrated murder. Pero ano nangyari? Pinayagan mag-bail. Although, yung ibinabato nila kay Arnie Tevez, yung kay Roel Digamo, dinidinig pa yun. Pero I doubt kung meron silang sufficient enough evidence to prove na siya nga ang papatay doon. Pangan natin, pero yun nga ang ginagawa nila sa administrasyon. Yan yung legacy yan. Pero ito meron kasi akong nakitang isang video or balita ngayon panoorin natin at I will give you the implication nito. Isang 36 anyos na lalaking barangay tanod ang sinampahan ng kasong panggagahasa sa kapwa niya barangay tanod dito po sa Tanay Rizal. Matapos ang halos isang taon na aresto ng Tanay Police ang akusadong Bakit nila kinuver? nagtago sa iba't ibang lugar hanggang sa mahuli siya sa Cabanatuan, Nueva Ecija nitong April 15. Kami ay miyembro ng Tanay PNP. So, inisyo ng warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 159 Morong Rizal. Kasong rape at object rape. May karapatan ka manahimik. Lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin pabor laban sa'yo. Ayon sa pulisya, May 2025 nang mangyari umano ang insidente sa Barangay Katipunan, Bayani sa Tanay Rizal. Ang victim po is 29 years old. Nag-take advantage itong accused natin while they are on duty. Kasi pare silang barangay tanod nung
nakita niya na silang dalawa lang, ayun, ginawa niya yung panggagasa doon sa kasamahan niya na barangay tanod. Nagsumbong daw sa mga otoridad ang biktima. Tumakas at nagtago naman daw sa ilang probinsya ang akusado. Matapos ang halos isang taon, isang informant ang nagsumbong tungkol sa kinaroroonan ng lalaki. Isang operatiba ng Tanay Police ang nagpanggap at naging textmate ng akusado. Okay. So ano yung implication natin dyan sa balita na yan? Kung ito nga na simpleng tao ang involved, panggagahas. 1 year later, nahuli nila. Gamit ang operatiba nila, anumang operation or plan nila, nakuha nila after a year. Ibig sabihin, ginagawa nila yung trabaho nila. So ang tanong dito kay General Bantag, kay sino pa ba? Yung mga yan, kay Harry Roque, kay Zaldico. Kung talagang nagtatrabaho sila, bakit ang tagal-tagal hanggang ngayon hindi pa nila mapinpoint? May maalala pa kong isa, si General Domingo, yung na-involved doon sa 900 tons na shabu. Yung pinagbintangan nila sila, kaya siya nagtatago ngayon. Yung mga yan, kung talagang totoong nagtatrabaho sila, bakit hindi nila makita yung mga tao na yan? Hindi ho ba't nasasayang yung intelligence funds at confidence? Budget nila billion-billion, pero walang nangyayari. Samantalang ito, simpleng tao, barangay tanod, ng kahasa, after a year, nahuli nila. So yun yung gusto kong ipunto dyan, no? Kumbaga, selective itong masabi lang nila, ito, na-solve nila itong panggagahasa. Pero yung panggagahasa sa pera ng taong bayan, hanggang ngayon, hindi pa nasusod. Pero huwag kayong mag-alala kasi, alam mo yung, malapit naman na ang 2028. At ang mga tao, marami na ang gising, marunong na, nag-iisip na, marunong na. In fact, kahit nga yung mga artista o yung mga ibang mga media influencer or mga influencers, meron na silang, hindi man rekta, pero may mga pahapyaw din sila. Kagaya nito, tingnan, Sarah. Ito si Sarah Geronimo, Sarah Geronimo. Wala po akong galang na pinili eh. But sana po, one day makapag-perform ako para sa inyo lahat. Uy, may mga popsters. Maraming salamat po. Stay safe everyone. And remember, life is short. Make each moment count with our loved ones. Kasi hindi natin alam kung nandito pa tayo bukas. Maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Thank you. Iboto nyo ako sa susunod na eleksyon. Isipin mo, bakit siya iboboto? Paano ito pangangampanya kay Sara Duterte? Oo nga no, parang yung kinakampanya si Sara Duterte. That we are not sure yet, pero kung lalaliman natin, parang ikinakampanya niya kasi siya si Sarah Geronimo. Tapos sabi niya, hindi naman siya politiko, hindi naman siya tatakbo o tumatakbo, pero sabi niya, iboto nyo ako sa 2028. That's hideously campaigning for VP Sara. Parang cryptic siya na alam mo yung cryptic post na hindi mo sinabi yung mismong gusto mong sabihin, pero paglaliman mo ibig niyang sabihin, yun yung ibig niyang sabihin. So, iboto nyo ako sa 2020. Kagaya ni, sino yun? Si Bayani Agbayani, o yung mga ilang mga artista, o si Leo Martinez, so mga yan. Even mga dilaws like si Atty. Rowena Guanzon. So, alam nyo, alam ng taong bayan ang totoo. Kaya kahit anong gawin nilang pagtatago ng totoo, istorya, gawin nilang pagtatagpi-tagpi ng mga kasinungaling, hindi po natutulog ang Diyos at hindi po bulag ang taong bayan. Hanggang sa muli.